The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Magandang araw po sa lahat ng ating mga karadyo agri at kabayanihan na patuloy pong sumusubaybay sa atin sa 90.1 FM broadcast channel natin at sa ating Facebook page dito pa rin po sa Radyo Agri. Welcome po sa una sa marami pa pong magiging episodes ng ating bagong programa, ang Bayanihan on Air na lagi pong sasa inyo tuwing Lunes po alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. But nagkaroon lang po tayo ng kaunting time adjustment para sa ating episode ngayong araw due to equally important schedules po ng ating himpilan. But still, sa mga susunod po na linggo, every Monday 11 a.m. to 12 noon pa rin po ang ating programang Bayanihan on Air. At syempre sa loob po ng mga oras na ito ay makakasama po ninyo kami upang talakayin ang iba't ibang bagay tungkol po sa volunteerism at syempre ng bayanihan. Bukod po dito ay para mabigyan din po natin ng espasyo o ng space ang ating mga karadyo agri at mga kabayanihan upang makapagbahagi po ng kanilang mga stories tungkol sa bayanihan, volunteerism at iba pa. Ako po ang inyong makakasama sa halos isang oras dito po sa ating himpilan at sa ating programa, Badeth mula pa rin po dito sa Radyo Agri 90.1 FM Filmic, kasaganaan para sa bayan. Sa atin pong pilot episode at official launching ng ating bagong programa, tara po muna mga kabayanihan at mga karadyo agri at himayin po natin ano po ba yung tinatawag po natin na bayanihan. Gayun din po, syempre, ano po ba ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ang PNVISCA? At syempre po, ay aalamin din po natin ang konsepto, yung mga ilang information po tungkol sa ating bagong programa na Bayanihan on Air. Sa punto pong ito, tunghayan po natin ang interview o ang panayam po ni Miss Eliza Marie Villa, ang Volunteer Officer 2 at Region 3 Focal Person kay PNVISCA Executive Director Donald James Gawe ng PNVISCA. Ano po ang konsepto ng bayanihan? Bayanihan siguro sa ating mga Pilipino, pagka narinig natin yung salitang bayanihan, I think kaagad na pumapasok sa atin ay yung imahe ng bahay na binubuhat, no? Oo. Kaya dito, ako'y nagpapasalamat sa mga artists natin, no? Na hanggang sa ngayon yung tema ng kanilang mga paintings ay yun pa rin yung sinauna nating mga ginagawa. Oo, kasi last time we went to Lopez, Quezon, no? At nung kausap namin si Mayor Ubana, kaagad sabi niya sa atin ay wala tayong problema dyan sa pagpapatupad ng mga pulisiya tungkol sa bayanihan. At halika, ipakita ko sa iyo yung aking painting. At ayun yung pinakita yung painting ng bayanihan. Kasi syempre in modern times, no? Kung ikaw ay hindi ka man napunta sa rural areas, paano mo kaya maiisip yung bahay na konkreto na binubuhat, no? Kaya yun, naisip ko na gusto kong pasalamatan yung ating mga artist na yung tema ng kanilang mga artwork ay patungkol sa ating mga kultura, no? But I think yun yung for most of us Filipinos, yun yung nagde-depict sa atin ng bayanihan kasi diyan sa imahe na yan, nakikita natin yung tulong-tulong, no, na pag-transfer ng isang bahay sa kung saan man siya ililipat. Pero nais kong siguro kung konsepto ang pinag-uusapan natin, itong
um, larawan na ito nagpapakita no na merong yung pagtutulong ng bawat isa, parang pakikipagkapwa tao. Ito'y parang may motivations din actually, like for example pakikipagkapwa, no. Kasi and then kasama din yung parang self-validation kasi in a community, kung ikaw ay hindi tumutulong, hindi sumasama dyan sa bayanihan, ay baka hindi ikaw kumbaga pansinin sa inyong community. Pero siguro yung gusto nating ibahagi ay yung konsepto ng bayanihan, ay yun talaga yung pagtulong mo sa kapwa mo, sa neighbor mo, without monetary reward, no? Hindi ka babayaran. Kung meron mang konting motivation, like for example, sana pag ikaw din ay nangangailangan ng tulong, ay ikaw ay matulungan din ng kapwa mo. Basta malinaw na ito'y hindi binabayaran at ito'y hindi pinapersa. So noon pa man, I guess, yung konsepto na yan, yun yung tinatawag natin na bayanihan. And gusto ko ibahagi, no, kasi recently we came from Ilocos region, no, at nakausap namin yung presidente mismo ng University of Northern Philippines, si President or Dr. Erwin Cadorna. And incidentally, ang kasama din niya ay siya yung isang language expert, no. At ganon din sa kanila, walang problema yung pagsulong ng volunteerism sa eskwelahan. And nabanggit nila na, sabi nila, alam nyo, dito sa Ilocos, may iba't ibang salita actually na related sa bayanihan. Like for example, sabi nila yung sinaranay, yung which speaks about cooperation, no, mutual love and solidarity. So sabi niya, magsinaranay tayo, which means that you help each other as part of a community member, and usually ginagawa ito during crisis, no, in times of grief, no. At marami pa silang sinasabi na parang ito palang bayanihan na ito maaring may ibang terminolohiya sa specific work. Like for example, nabanggit nila yung amoyo, which is yung parang neighborhood effort in peasant farming communities. So siguro yung mga agricultural work, ang may specific term sila, which is amoyo. Meron pa, tagnawa, yung sabi nila, it's a traditional voluntary community work to help a neighbor form or build a farm or during harvest time. Tapos, sabi pa ni Presidente, alam mo, meron akong hanggang ngayon kutsilyo na tinatago kasi alam mo naman sa rural communities, di ba, pag may malaking handaan na halos lahat ay imbitado o salo-salo, so pupunta doon. Siyempre, maraming malaking work actually yung butchering lang, di ba? Oo, yung pagkatay ay malaking trabaho. So, nagbabayanihan sila, and they call this tagnawa, no? So yun. So kung isummarize ko yung konsepto ng bayanihan sa ating Pilipino, yun nga yung pagtutulungan na wala kang ina-expect na kabayaran in form of money, no? And ito hindi pinapersa, at of course ito para sa iba, hindi sa inyong pamilya. So I think noon pa man, yun yung konsepto natin ng bayanihan, which as I've said, iba-ibang maaring iba-iba yung tawag natin. Sa Visayas, for example, meron silang parang offering, which they call it pahinungod. Pero sa kanila, ito yung closest term sa bayanihan. At iba-ibang ethno-linguistic. We are around 185 ethno-linguistic. So I think baka iba-iba yung terminolohiya natin. Pero in terms of concept, I think yun po. Yun yung pagtutulungan, helping each other without expecting anything in return. Ito hindi pinapersa at ito'y para sa ibang tao. Bukod
or maliban sa ating family members. Ngayon po, Direktor, sa dami na rin po ng henerasyon na pinagdadaanan ng ating bansa, sa inyo pong palagay, ay nabago na rin po ba ang konsepto ng bayanihan at sa tingin niyo po sa paanong paraan? Yeah. I think kung pagdating sa konsepto na pinag-uusapan natin, yung elemento na sinasabi natin na ito'y being done out of free will, monetary is not the primary motivation for you to do that act. At yung pangatlo, ito ay ginagawa natin for public good or for other people. I don't think nagbago yung konsepto. Siguro yung mga hugis lang, yung iba't ibang forma, iba't ibang pamamaraan ng pagboboluntaryo or pagbabayanihan ang nagbago, no? Kasi syempre as years would go by, naiiba yung mga development challenges, naiiba yung mga pangangailangan, o kaya naiiba din yung maaring specific na volunteer work. At ganoon din po yung mga modalities, maaring nagbago. Noon hindi man uso ang IT, no? Hindi uso ang online. So sa ngayon may mga sinasabi na volunteering online, no? Oo. So but kung titingnan din po natin yung parang historical context, no, na related to volunteerism or community engagement, ay parang kahit pa paano the modalities ay nag-iiba. So in say for example 20th century, mga 1800s, yung focus ay maaring yung pagbibigay ng mga bagay-bagay, no? Yung charity, ganoon po yung nagiging mode. And as years go by, medyo sabihin natin na formalized na yung volunteering, kahit pa paano sa may mga groups, volunteer organizations, civic organizations na nagpo-promote ng volunteerism kung saan ang isang tao ay pwedeng sumali. Before, in olden times, it's usually neighborhood help, no? Mutual help ang focus ng volunteerism. So in that aspect ay merong pagbabago. Posible pa po ba na maipakita ang bayanihan, lalo na po sa panahon natin ngayon? At sa tingin niyo po, paano rin po natin ito maipapakita o maibabahagi sa lahat? Okay. Oo. So gusto kong i-cite ang ginawa ng United Nations Volunteer, no? UNV. Sinasabi ng UNV, ngayong 21st century, pwede natin makategorize yung mga volunteering work, no? So ginagawa sa panahon ngayon at iba-ibang uri yung volunteering work. So nandyan pa rin yung mutual aid or self-help, yung bayanihan, yung traditional na mutual help natin, pagtutulungan ng mga neighbors, nandyan pa rin hanggang sa ngayon na itong type of volunteering work, halimbawa sa pagkatapos ng bagyo, ay maraming kalat, maraming nasira, kahit siguro yung water system natin sa barangay natin ay nasira, and then here we are as constituents, we go there to help, no, na hindi naman tayo babayaran ng estado, pero tayo din ay nakikinabang actually doon sa gagawin natin, paglilinis natin, pag-restore natin ng mga services na yon. So that's mutual help na ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. And then of course yung civic participation, no? So maraming bagay sa ating lipunan, sa ating barangay na kailangan natin it's our civic duty, kumbaga, na kailangan natin mag-participate. Halimbawa sa election, so sa we may help doon sa pag-disseminate ng information ng COMELEC at iba-ibang impormasyon na kailangan maiparating natin sa mga kababayan natin. And nandyan pa rin yung philanthropy.
philanthropy, no, and other services. So minsan, although ito yung minsan sinasabi natin, kaya naman niya binibigay yan dahil hindi na niya kailangan. Pero kahit papaano, marami pa rin sa kapanahunan ngayon na kumbaga talagang binibigay nila hindi lang dahil sa sobra, pero kumbaga nasa sistema nila na kailangan magbigay. At yung advocacy and campaign, so isa din itong uri pamamaraan ng pagbobolontaryo. So halimbawa, yung mga kabataan natin ngayon are joining campaigns on cancer awareness, HIV/AIDS, and other advocacies, no. So ito yung advocacy and campaign na uri ng pagbobolontaryo. At merong bago na ito yung leisure. Ito yung leisure na volunteering. So kung napapansin ninyo or siguro nababasa ninyo, nakikita ninyo sa television, napapanood, yung mga nagbo-volunteer, halimbawa, pupunta sila sa Kalinga, in northern Luzon, no. Meron silang mga river rafting, no. So these are sports enthusiasts, but as they go there, they also do volunteering work doon sa kung saan man sila nagpupunta. Ganon din yung mga divers natin, 'di ba? Yung mga pinupuntahan natin na ibang lugar, sinasabi nila yung top of their minds, if you ask them, sino yung mga volunteers dito, sasabihin nila, meron kami yung mga divers, talagang sila yung nag-clean up doon sa Kwan. And then of course yung iba ay meron kaming na-meet recently sa Bacnotan, no, yung lifesavers. Oo, ito yung mga Kwan, kasi isa pala itong challenge sa atin as an archipelago. Maraming nalulunod, no. Oo, so may mga Kwan, swimmers, they are into sports, sports enthusiasts, pero isa rin yon na advocacy nila. Ito ang tawag ay leisure. So ganon din po yung mga involved sa arts, no, sa music and other forms of art. So yun po yung kung paano na ipapakita ang pagboboluntaryo sa panahon ngayon. Ayan po. So, maraming salamat po, Ma'am Ali and Executive Director Gawe sa mga initial points po na yon. So, ayun nga po, nabanggit po ni ED Gawe na ang konsepto po ng bayanihan, which is yung mga previous generations, ang concept po niya initially is yung pagtutulungan po wherein yung isang kanayon during, kumbaga, years and years ago, ay tutulungan po nila na ilipat literal yung bahay from one place to another. And from that, ay masasabi po natin na bahagi na po ng kultura nating mga Pilipino ang bayanihan. At from his points of view, so ang ilang mga keywords na nakuha natin when we hear the term bayanihan ay ang pagtutulungan ng bawat isa. At syempre po, ito po ay hindi pinupuwersa at hindi rin po siya binabayaran at ginagawa po natin ito para sa iba. At naibahagi nga rin po ni Executive Director Gawe na bagamat evident pa rin po, which is good news para po sa ating lahat, na evident pa rin po mga kabayanihan at karadyo agri ang konsepto ng bayanihan, but still dahil nga po sa pagbabago, kumbaga may mga tinatawag tayo na generational changes, and syempre iba't ibang pangangailangan at iba't ibang modality na rin po, yung presence ng bayanihan ay nagbago when it comes sa forma at kung papaano po natin ito ini-execute, kumbaga. Halimbawa na nga po dyan, yung presence ng mga civic organization na pwede pong salihan ng ating mga kabayanihan at karadyo agri. At gayon din po, dahil nga po evident na nga po ang digital era, sabi nga po, ay present na rin po ang tinatawag na online volunteerism. But still, good news nga po, kagaya na share ko kanina, dahil present pa din po ang concept ng bayanihan dahil nasa atin pa rin po, kumbaga I must say na evident pa rin sa ating mga Pilipino ang concept ng mutual aid at syempre yung self-validation at self-help po natin.
in participation to our community. Nabanggit nga din po yung ilang mga examples kagaya po ng volunteer works kapag natapos po ang kalamidad, gayon din po ang mga civic organizations, philanthropy and other services, leisure volunteerism at ang advocacy and campaign bilang ilang mga bahagi or forms ng bayanihan sa modernong panahon. Ngayon naman po, ayan, bago po tayo magpatuloy sa ating interview ay basahin po muna natin yung ilang mga comments ng ating mga kabayanihan at mga karadyo agri. Ito po, si Ma'am Ali ay nakatutok po sa atin ngayon. Ayan, sabi po niya magandang tanghali po sa lahat or magandang araw po sa lahat. Mabuhay ang volunteerismo. And with the hashtag every contribution matters, hashtag volunteerism, hashtag PNVisca. Yan po sa ating mga karadyo agri dyan sa PNVisca. Magandang araw po sa inyo. At ito po mula naman po kay Bonnie ang Supremo. Mabuhay ang kabayanihan ng bawat volunteer. Ayan, he is watching from USM. Maraming salamat po. And mula sa ating kabayanihan na si Josimir Villanueva, ayan, hashtag PNVisca, hashtag be a volunteer, and hashtag every contribution matters. Salamat po. At syempre, shout out pa rin po sa lahat ng ating mga nakatutok sa ating bagong programang Bayanihan on Air sa atin pong official Facebook page na Radyo Agri 90.1 FM Filmec at sa lahat din po ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo via 90.1 FM Radio Broadcast Channel. So with that, balik talakayan na po tayo sa first episode ng ating programang Bayanihan on Air. Hatid pa rin po sa inyo ng Radyo Agri 90.1 FM at ang ating bagong partner, of course, the Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ang PNVisca. Sa next part naman po ng ating matutunghayan na panayam ay aalamin naman po natin kung ano po ba ang PNVisca dahil marami pa rin po sa atin ang hindi pa alam or hindi pa po familiar sa ahensya na to at syempre po yung kumbaga meron pong agency pala ng pamahalaan na patuloy pong kumikilala at nagtataguyod ng konsepto both ng bayanihan at ng volunteerismo sa bansa. Ipagpatuloy na po natin ang ating kwentuhan kasama pa rin po si Miss Eliza Marivilla at si PNVisca Executive Director Donald James Gao. Director, ano naman po ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVisca at ano po ang mga layunin at mandato nito para sa komunidad? Okay. So ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ay itinayo mga 1964 pa, no? It started as a committee lang in response to a global call or parang at that time there's really a movement, no, that recognizes yung volunteerism na maari siyang estratehiya ng pag-unlad. And alam mo ba nung konteksto na yan, actually it's a manpower conference, no? So parang hindi siya magkasalungat, no? Kasi manpower, syempre pag alam natin manpower is paid ito, we talk about wages, no? But at the same time, nare-recognize din yung unpaid work at nare-recognize yung fact na marami namang hindi kahit gumagawa, nagtatrabaho ay hindi nila hinahangad yung kabayaran. And at that time volunteerism I really recognized, no, if only volunteerism is harnessed, then it can really be an effective strategy of development, no. And since 1964, medyo lumaki yung ating ahensya ng konti, naging ahensya na siya. At in 2007, meron po tayong RA 9418 or the Volunteer Act of 2007 na mas lalong pinalakas yung mandato po ng PNVisca to coordinate, no, to promote volunteerism na bilang estratehiya ng pag-unlad, no. So yung specific na mandato ng PNVisca,
same with many national government agencies ay yung pagbabalangkas o yung pag-formulate ng policies, pag-review ng mga policies patungkol sa volunteerism, no? So mahalaga itong mandato na ito para merong tayong guide, no, kung paano talaga natin mai-pursue ang volunteerism as a strategy of development. And then pangalawa, yung pag-coordinate, no? Kasi sabi nga natin, ang volunteerism, although this is part of the evolution, no, na in the past, it's really, or long time ago, volunteerism ay usually individual talaga yan. Kung ano yung ninanais mong gawin, pagtulong, ganon. But through time, ay may mga na-establish nga na organizations kung saan tayo pwedeng mag-join, no? And sa ngayon, maraming organizations who are doing volunteering work, individuals, no? But kung ito po hindi properly coordinated, ay baka maaring meron pa rin magandang maidulot sa komunidad, pero in terms of impact ay maaring hindi natin masyadong makita yung magiging impact, at baka yung iba nagkukumpulan sa isang sektor, sa isang lugar, at yung iba naman wala, yung ibang sektor walang volunteers, kaya mahalaga po yung program coordination. And then yung isa pang mandato ng PNVISCA ay tayo po yung clearinghouse ng international volunteerism. So yung history actually ng PNVISCA is medyo nakatay doon sa pagkakaroon natin ng international volunteers, no? Yung paano natin mas mapakinabangan pa yung assistance coming from outside international volunteers. But then, kailangan natin i-ensure na yung gagawain ng ating mga international volunteers ay tumutugma sa pangangailangan natin, no? Kaya kailangan ang isang clearinghouse at mas mai-align pa yung assistance ng international volunteers, no? And then yung isa din is yung modeling, no, yung pag-come up with the models, no? Kaya yung recently siguro kung ang ating nakikinig ngayon ay nakita ang website or yung ating Facebook, ay nakikita nyo din siguro na meron tayong mga initiatives lalo na po sa pag-promote, no? Like we have Bayanihan Media Awards. So isa po yun sa pagkakaroon ng modelo, na kasi importante din po yung recognition at mga iba-ibang kinoconceptualize natin na maaring ma-adapt ito ng organizations, local government units, and even private organizations. And then of course, yung isa rin ay na mandato importante ay yung technical support or technical assistance, no? Lalo na po sa mga organisasyon na gustong magbuo ng kanilang volunteer management system, paano nila palakasin yung kanilang volunteer organization. Ganon din po yung mga local government unit, paano ba talaga ito'y maisama, mai-mainstream ang volunteerism sa operation ng local government unit. So ito po yung isang ginagampanan ng PNVISCA, yung technical assistance or support. And then napakahalaga pa rin po yung advokasya, no? So that's isa po yan sa pinakamandato ng PNVISCA, yung advocacy, relevant advocacy, no, para hopefully kahit ilang generation ay talagang hindi mawala yung spirit of volunteerism. And then of course related sa coordination, yung networking, no? How can we establish, no, a network of volunteers na talagang halimbawa, in times of disaster, madaling ma-mobilize kung merong emergency or merong crisis. No, so, yun yung mga mandato ng PNVISCA ayon sa RA 9418. Paano po pinalalawig ng PNVISCA ang kahalagahan ng volunteerismo
o bayanihan? Okay, so doon sa mandato ng PNVISCA, nabanggit po natin yung advocacy, no, networking, partnership. Basically, yun po yung ating estratehiya para ipalawigin pa yung kahalagahan ng volunteerism. Kaya napaka-importante po yung advocacy, yung communication, no. So we have different platforms, no. So sa ngayon, talagang minamaximize natin ang teknolohiya. Meron tayong online TV, at meron tayong Facebook, meron tayong website, social media presence natin. So basically, through advocacy, through communication. And then of course, partnership, no? So we identify strategic partners, no? So sa ngayon, ang isang strategic partner na nakita natin ay yung higher education institutions. So sa higher education institutions kasi, meron tayong mga estudyante, mga guro na maaring sa kanila mag-start yung spirit ng volunteerism, and as the students will leave yung school, ay sana they carry yung spirit of volunteerism na na-imbibe nila habang sila'y nag-aaral. Hindi naman natin sinasabi na sa basic education ay hindi sila dapat partners din. Papunta rin po tayo doon, no? Yes. Siguro sa susunod sila din yung ating isang focus. And then of course the local government units, no, national government agencies, kasi importante po yung papel ng government pa rin, no, sa volunteerism in ensuring an environment that is conducive to volunteerism. So like for example sa lokal, mahalaga kung meron sana tayong policy support, no, sa ginagawa nilang volunteerism para mas organisado pa, mas responsive yung mga volunteering work doon na ginagawa doon sa ating sa communities. And then related dito yung mga polisiya on recognition, no. So sa PNVISCA, yung isang sinasabi natin yung level ng advokasya natin ay yung pagkakaroon ng mga recognition ceremony or recognition or awards sa ating mga volunteer champions at yung mga talagang nagvo-volunteer. So yun po basically yung ating pamamaraan para palawigin pa yung kultura ng volunteerism through advocacy, through recognition, as well as yun nga, partnership, strategic partnerships. Paano naman po naisip ng PNVISCA ang programang Bayanihan on Air? Ano po ang goals and objectives natin para sa programang ito? Okay, siguro yung ating mga nakikinig ay mamaya at maya, binabanggit natin yung advocacy, communication. So, yun po yung pinakadahilan sa kakaroon natin ng idea or pag-conceptualize ng mga pamamaraan para maiparating pa natin yung mensahe about volunteerism. Kaya naisip po natin yung paggamit ng radio, no? Because we still believe, especially in rural communities, na radio is a very powerful tool for us to communicate development updates at mga iba't ibang mensahe na gusto nating iparating sa ating mga kababayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa PhilMec, no, na nandyan at meron na radio station sila na willingly agreed na magkaroon po ng isang programa about volunteerism. So Bayanihan on Air, actually galing sa PhilMec yung title ng ating programa, no. And naniniwala po tayo
na dito sa partnership ay talagang mararating pa natin ang marami. So basically, yun po, we believe na yung communication, as you have said, ay kailangan pa rin natin at para mas lalo pang natin maipaabot sa iba't ibang audience yung mensahe about volunteerism. Ayan po. So, natunghayan po ninyo yung ilang information, kumbaga yung background story kung bakit po na i-come up po ang programang ito. At syempre, yung mga mandates, ano po ba yung Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ang PNVISCA. So, ilan nga po sa mga naibahagi ni Executive Director Gawe is yung kahalagahan din po na meron pong sentro para po sa international volunteerism at syempre yung mga magsisilbing models or mga magsisilbing inspirasyon po para sa pagtataguyod or patuloy na pagpapaigting po ng konsepto ng bayanihan at ng volunteerism at syempre mga relevant advocacy at syempre ang networking para po lalo-lalo na po sa panahon ng mga crisis at emergency ay mas mamobilize po ang iba't ibang mga volunteer groups. So bukod nga po doon ay ilan din po sa mga efforts din po ng PNVISCA ay yung mga partnerships po nila like sa mga HEIs o mga higher education institutions, recognizing po of course ang efforts ng mga teachers at syempre ng mga estudyante para po maipagpatuloy ang konsepto ng volunteerismo not only sa four corners ng kanilang classroom o ng kanilang eskwelahan but outside. Once that they graduate from different institutions po ay dala-dala pa rin po nila ito. At syempre, ang kahalagahan pa rin po of course ang local government units para po masiguro na mayroon pong maayos sa environment which will be conducive pagdating sa volunteerism at syempre policy support para po mas maging responsive syempre at ang patuloy din nga po na recognition para po sa ating mga volunteers. Ayan. So, i-shoutout ko na rin po si Ma'am Feli Baday. Ayan, sabi po niya maraming salamat sa Radyo Agri 90.1 FM for giving this opportunity to for PNVISCA to share our advocacy on volunteering for development. Maraming salamat din po. At syempre, i-shoutout ko na rin po of course si Sir Jeffrey Almazan ng PNVISCA na naging tulay din po para mai-push through po ang programang Bayanihan on Air. At syempre, may extend po ang ating ahensyang Filmec sa PNVISCA. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ilan pang mga remaining questions, of course, kayo pa rin po ay nakatutok sa ating bagong programang Bayanihan on Air na sasain nyo po every Mondays, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 pa rin po yan ng tanghali at muli po ninyong mapakikinggan yung mga naturang episodes po natin tuwing Lunes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon at sa Linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Syempre, matutunghayan nyo rin po ito sa official YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec at gayon din po sa official Facebook page din po ng PNVISCA. Kaya po, wag po ninyong kalimutan na i-like at i-follow ang mga social media accounts ng ating himpilan, maski po ang ating X at Instagram. Hanapin lamang po ninyo ang Radyo Agri 90.1 FM. Para naman po maging updated po kayo sa ating mga programs dito po sa Radyo Agri. Ayan po, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan para sa unang episode po natin ng Bayanihan on Air dito sa Radyo Agri, mas lalo pa po nating mabibigyan ng kulay bakit mahalaga pa rin po ang bayanihan sa modernong panahon. Ayan, balik na po tayo sa ating talakayan. Bakit po masasabing mahalaga pa rin ang bayanihan sa modernong panahon? Okay. Sa modernong panahon man, makalumang panahon, and tayo po ay naniniwala na volunteerism is here to stay. No? Maaring magbago yung mga pamamaraan, yung modalities ng volunteering, but volunteerism will always be here. Dahil naniniwala tayo na ang development challenges ay here to stay. Nag-iiba-iba lang ang mga development challenges, mga development issues.
Kung noon ay TB, for example, tuberculosis ang isang health concern. O ngayon, bumalik ulit si tuberculosis. But nag-iiba-iba ang problema. So problems, development issues would always be here and would always be part of human existence, no? Kaya meron at merong volunteerism. Just imagine the world, no, nung pandemic kung walang mga volunteers, no, na tumayo, na tumulong sa mga nangangailangan, no. So volunteerism would always be important, no. Ngayon po, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga kabayanihan? Sige. So, sa akin, pag pinag-usapan natin kabayanihan, ay iba-ibang sektor ito, no? Iba-ibang grupo. So, siguro, una, gusto ko pong ibigay ang aking mensahe sa ating mga enablers, no? And these are basically our leaders, no? Especially yung ating mga political leaders, policy makers, no? Yung ano po sana kung pwede tayong magtulungan doon sa pagtiyak natin, pag-ensure natin na yung ating environment ay conducive to volunteerism. So ano po yung pwede kaya natin maipasa ng mga kung kinakailangan, mga polisiya patungkol sa volunteerism. And doon naman sa ating mga sa academe or sa higher education institutions, no, sana yung volunteerism ay ma-mainstream talaga natin, maisama natin sa ating mga curriculum, no, halimbawa and pagbibigay ng exposure sa ating mga kabataan, faculty and staff ng volunteerism, no, para mas ma-imbibe natin yung kultura ng volunteerism. At sa mga kumpanya naman, mga pribadong sektor at lalo na sa government agencies, offices, ay yung pagbibigay sana ng espasyo, ng space for employees to volunteer, no? Yung pagkakaroon sana ng volunteer platform. And then, of course, sa ating mga civil society organizations, ganon din po sana kung papaano pa natin mas magkaroon ng systematic na pagtanggap ng volunteers natin at para yung ating mga community members ay meron silang paraan kung paano sila makatulong. At yun po ang aking mensahe sa lahat, and kung ito po ay ayusin sana natin, ay naniniwala po tayo na ang volunteerism ay malaki ang maitulong niya sa pag-unlad ng ating bansa, betterment ng community natin. Ayan po. So, maraming salamat po, Ma'am Ali and Executive Director Gawe sa pagsama po sa pilot episode ng ating programa at syempre sa pag-extend po ng inyong mandato sa PN Visca sa pamamagitan ng Bayanihan On Air program dito po sa Radyo Agri. At bago po ako tuluyang magpaalam, ito po mula po sa PN Visca Facebook page ang kanilang search for outstanding volunteers. So, nagsimula po ang nomination period itong August 5 at matatapos po ng September 30, 2026. So, ang kanila pong SOV o ang Search for Outstanding Volunteers is a recognition program aimed to highlight exemplary volunteer services rendered by individual volunteers, organizations, HEIs, and local government units in empowering communities and contributing to the country's development goals. So, kung may makakakilala po kayo na mga personalities, organizations, HEIs or LGU po na nagpakita ng exemplary volunteerism services, ayan, pwede po natin silang i-nominate for this year's Search for Outstanding Volunteers. At para po sa iba pang impormasyon, pwede nyo pong i-check ang official Facebook page ng PN Visca, ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency,
for more details. At syempre po, i-like nyo na rin po ito, gayon din po ang official Facebook page ng DA Filmec at syempre ng Radyo Agri 90.1 FM. At para naman po sa mga shoutouts, concerns at comments sa ating Radyo Agri, of course, ang ating pa rin pong text line 0962-119-7445. At ayan po, ako po ngayon nakasama ngayong araw, Badef, mula pa rin po dito sa Radyo Agri at sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang unang episode po ng ating programang Bayanihan on Air. Mula pa rin po sa Filmec at PN Visca. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.